Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan na, good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, mayroon tayo ditong home service na single tab na washing machine. At bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay ating umpisahan kagad mga kabutingting. Wala mo nang pasakali eh. So, ito yung ating gagawin mga kabutingting na single tab washing machine. Ang brand nito ay White Westinghouse Aquapass. 6 kilograms lang ito mga kabutingting. At ang problema nito ay wash timer. At kung nakikita nyo ay wala na. Dahil tinanggal ko na. Dahil yung kanilang wash timer ay sira na. At nagpalit na rin ako ng wash timer nito mga kabutingting. Dahil kung nakikita nyo, ito pag ikot-ikutin mo, ayan, hindi na tumutunog at pag yan, hindi na tumutunog. Kaya mayroon ako ditong biniling replacement na wash timer kaso napakaraming wire. So itong 6 na wire na nakalagay diyan, gagawin lang nating 3 wires yan. At ito mamaya na itong timer natin ikakabit dahil mayroon pang ibang problema ito mga kabutingting. Problema nito ay bushing. Yan, kung nakikita nyo ay pinutol ko na. Tapos dito naman ayos ko lang yung aking tripod. Tapos tanggalin lang natin itong yan. Tapos itong fuse tanggalin din natin. Kung sa bagay ito ay tatanggalin natin para ito ay ating matesting or marekta. Irekta lang natin ito para ma-confirm natin na may problema yung motor. Dahil sinabi ko may problema pang iba. So ito yung problema. At yan. Bali tatanggalin muna natin itong wire na nakakabit papunta doon sa taas or pwedeng hindi na. Yan, hindi na. Yan, saksak ko dito yung power cord. Oy ay, matutumbang pangkagwang ah. Ayan. Tapos saksak ko dito yung power cord sa extension. Yan. Maririnig nyo ngayon kung ano pa ang problema nitong washing machine na ito. Yan. Ito ay aking itatap lang dito sa isang linya sa power cord. Kasi yung isang linya sa power cord ay nakakabit na yan sa common dahil hindi ko naman yan tinanggal. So yan. Kung maririnig nyo ay umuugong lang at hindi siya umiikot. Dito sa kabila ay ganun din. Ayan o. So, ibig sabihin, pag mga ganyan ang ugong niya, malakas, ang pinaka-problema niyan ay bushing. So, tanggalin natin tong fan belt. At, kung makikita nyo rito, kung ating iikutin yung kanyang pulya, napakalambot niyan. Ayan o. Oh, napakalambot. Pero, ayan ay, pag aalugin mo siya, wala kang halos maano na uga kasi ayan ay ang tawag niyan gas-gas lang yan kaya hindi siya makaikot. So ito ay ating babaklasin at para mabaklas natin itong motor ay kailangan natin itong baklasin lahat. Tatanggalin natin yung tornilyo paikot at yung pagtanggal ng tornilyo ay hindi ko na ipapakita. So ito na mga kabutingting, nakalas ko na at susunod lang natin gagawin ay yan, gagamit lang tayo dyan ng T na 10mm para matanggal yung nut nya kasi ito ay di tornilyo. Yan, at hindi ko na ipapakita yung pagtanggal nyan. So ito na yung motor nya mga kabutingting at pasensya na kung hindi ko na ipinakita yung pagtanggal nito. Ayan naman ay madali lang ang pagtanggal nyan basta mayroon ka lang gamit. So ang susunod mo lang na gagawin ay tatanggalin natin itong pulya at tatanggalin muna natin or luluwagan itong nut na ito. Yan. Gumamit ka lang dito ng 10mm tapos dito naman sa tornilyo na ito ay gumamit ka lang ng 8mm para ito ay matanggal mo. So yan, bali nalawagan ko na, hindi pa pala. So pasensya na, hindi ko na ipinakita. Sunod naman natin gagawin ay kailangan natin tatanggalin itong 4 na rematse at magpapakita lang ako ng isang piraso kung paano ko tatanggalin yung 4 na rematse gamit nitong aking ibinigay sa aking subscriber na DIY sa pantanggal ng 4 na remat.
na rematche para hindi mahirapan. Yan, ako yung magpapakita lang at gagamit lang ako dyan ng vice grip na may nakaipit na concrete nail at martilyo. Ayan. So ayan, kung nakikita nyo ay lumusot na yung isang rematche. So yung pagtanggal sa tatlo ay hindi ko na ipapakita. So ayan, bali natanggal ko na yung 4 na rematche. So sunod mo lang gagawin dyan ay gumamit ka lang dyan ng flat screw at para masungkit. At siguraduhin mo lang na yung paggamit sa flat screw ay hindi aabutin yung winding. Kung nakikita nyo yung shafting niya ay umitim na, yan yung palatandaan na may problema yung kanyang bushing. Pero pag gaganituhin mo yung itong maitim na to sa iyong kuko, wala naman siyang groove. Yan, makikita nyo naman yan kung ayan ay malilinisan na kung wala ba talagang groove. So ito yung pinaka problema niya, yung bushing sa pinakalikod. Yan ito, or pinakailalim, yan yung pinaka problema. So ang susunod mo ang gagawin dyan ay susungkitin mo ito, yan yung 4 na yan, ibubuka mo para mapapalitan ng bushing. At hindi ko na ipapakita yung pagbubuka niyan, kung sa bagay tinuturo ko lang para nang sa ganun hindi hahaba i-video natin. So yan, kung nakikita nyo ay bumuka na. So ito ay bukahin lang natin ng konti pa. At ito ipapakita ko na sa inyo. Kailangan lang ito mga kabutingting, itong binubuka ko ay hindi mo yan mapapatid or mapuputol. Kasi pag napuputol mo yan, mahihirapan ka na dyan. Tapos gagamit ka ng, ayan, hindi na pala, kahit hindi na pala, pwede na. Yan, napakaraming gas-gas nito mga kabutingting, kaso hindi masyadong kita. Try nating ilawan. Hindi pa rin. Basta ito ay may problema na itong bushing na ito. Dahil kung doon pa lang sa shafting ay makikita mo talaga na may problema na yung bushing. At saka hindi naman to uugong kung wala itong problema. At halimbawa lang mga kabutingting, nung pagtesting ko kanina, yung itinatap ko magkabilaan yung isang linya sa power cord. Kung isa lang ang uugong doon, may problema naman ang motor noon. Hindi problema yung kanyang bushing. So ayan, bali ito ay ating lilinisan lang ng konti lang. So ayan, nalinisan na at ito na rin yung aking pamalit na bushing. So ito ay ating ilalagay lang ng paganyan, ay hindi pa pala. Ilalagay pa pala muna natin ito. Yan, tapos saka natin ilalagay yan. Tapos iusob ko lang yung aking tripod para nang sa ganun ay hindi ko masagi. Dahil pag nasagi ko yan, siguradong matutumba yan. Tapos lalagay natin yung foam. Tapos ayan ay ating lalangisan. Yan, lalangisan lang natin. Tapos lalagyan lang natin ng langis dito sa, yan, konting-konti lang na langis mga kabutingting. So yan, ating nalangisan na. Sunod, itong lock ng bushing ay bahagya lang natin itong pupukpukin. Kukuha lang ako ng pamukpok. Kaso hindi na nakikita. Yan. Yan, pukpukin lang natin ito ng pagganito. Nang sa ganon ay hindi talaga gagalaw yung kanyang bushing. Sunod, lalagay na natin yan dyan. Ayan. Tapos ilalagay ko lang yung aking camera dyan para hindi sagabal pag ayan ay ating ilalak. At para hindi ako mahihirapan ay gagamit naman din ako ng dalawa pang paa. Saka ko ito pupukpukin o ibabalik yung lock. Ayan, ganyan lang. Tapos itong dalawa, kung ano yung ginawa mo rito, ayan lang din yung gagawin. So ayan, kung nakikita nyo ay naka-lock na. Basta ang importante lang, pag nagpalit kayo ng bushing, ingatan nyo itong lock nya na wag maputol.
Pabalik-balik talaga si Inting. So yan na. Sunod, ganyan lang natin yan. Kung sa ibabalik lang natin. Tapos tatabi lang natin yan at ito naman yung ating aasikasuhin. Yan ay kailangan lang natin itong lilinisan or lilihain ito mga kabutingting. So yan, lilihain lang natin at gumamit lang ako dito ng liha na medyo magaspang. Una kong gagamitin itong magaspang at habang ako ay nagliliha rito, ayan, mega love shout out sa inyong lahat. At hindi lahatin ko muna at hindi muna ako mag shout out ng paisa-isa mga kabutingting. Kasi hahaba na naman yung video. Susunod na ako mag shout out sa inyong lahat. At siya nga pala mga kabutingting, kung bago ka nga pala na napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At konting pabor lang mga kabutingting, bale baka pwedeng wag natin i-skip yung mga ads. Ayan ay napakalaking bagay na para sa akin mga kabutingting. Para kahit papano makatulong kayo sa akin. Ayan. Bilang isang content creator. So yan na. Malinis na siya or makintab na. Ayan o. Halos walang masyadong grove ito mga kabutingting. So ibig sabihin ay okay na yan. So bago natin ito isasalpak ay lalangisan lang natin yung shafting. Ganon din dito sa kabila. Tapos isasalpak na natin. Kaso hirap. Hugutin muna natin. Tapos tanggalin natin yan. Itong iuna natin isalpak. Bago natin itong motor. O yan. Para walang kahirap-hirap. Tapos bago natin ito isasalpak, dahil tuyo na yung foam, lalangisan lang natin yan. Ayan. Tapos saka na natin ito salpak. So pwede na natin yang ibalik yung apat na rematse. Ayan. Tapos lilipat ko lang yung aking tripod dito. Ayan. Tapos kukunin ko lang yung aking DIY na pangbalik sa apat na rematse. At halimbawa mga kabutingting, kung wala kayong ganito or hindi nyo kayang magbalik ng apat na rematse, pwede kayong bumili ng apat na bolt and nut na sakto dito sa butas. At kailangan mahaba-haba dito sa rematse na ito ang bolt and nut para makahigpit kayo. Pero ako ay hindi ako gumagamit ng bolt and nut or tornilyo. Ito mayroon kasi akong ganito. Pero kahit wala akong ganito ay dati na ibabalik ko pa rin yan. So ako ay magpapakita lang ng isang piraso kung paano ko ibabalik yan. At yung tatlo ay hindi ko na ipapakita. Yan. Bali ayusin ko lang ito. Kailangan ito ay nasa gitna para nang sa ganoon pagpukpok mo ay lulusot yung kanyang rematse. At kukuha pa pala muna ako ng punsol. So ayan mga kabutingting, continue tayo dito at pasensya na may tumawag. So ayan, bali gagamit tayo ng punsol. Tapos pupukpukin lang natin dito banda para lumusot yung isang rematse. Tapos lumusot na yung kanyang rematse, so pupukpukin na natin dito para mag-lock. So ayan, kung nakikita nyo ay nag-lock na siya. So yung tatlo ay hindi ko na ipapakita. Yan lang din naman yung, kung ano yung ginawa ko dito, yan lang din yung gagawin ko dyan. So stipot lang muna kayo dyan. So ayan mga kabutingting, naibalik ko na yung lahat ng rematse. So ito na yon. Sunod lang natin gagawin ay sasauli lang natin itong pulya. Tapos gagamit tayo dyan ulit ng T na 8mm
bago tayo gumamit ng 10mm para sa nut, para yan ay ating mahigpitan. So kung nakikita nyo ay nahigpitan na at napakaluwag na. At halimbawa lang mga kabutingting, halimbawa kung ayan ay matigas, pag gaganituhin nyo, ang gagawin nyo lang ay pupukpukin nyo lang yan dyan, or kahit dito para nang sa ganon yung kanyang bushing ay ma-align at lalambot sa pag-ikot itong kanyang pulya. So ang susunod lang natin gagawin ay titesting natin ito at maghahanda lang ako ng extension dahil hindi pa nakahanda. So meron na ako ditong extension. So ang susunod lang na gagawin ko dyan ay kung ano yung ginawa ko dito sa pag-tap kanina ay ganon din lang din yung gagawin ko dito, at makikita nyo ay kung iikot yan, para hindi ito pumiglas, ipapatong lang natin dito, ayan, para iwas disgrasya. So ito ay itatap ko lang din ito dito sa isang linya sa power cord kung ano yung ginawa ko kanina, at isasaksak ko pala muna yung power cord. Yan, saksak ko lang dito yung power cord at may bandilyo pa. Yan, ito ay aking itatap lang dito at ewan ko kung nakikita sa video. Ayan, kung nakikita nyo ay umiikot na. Try natin sa kabila kung ayan ba ay mag-reverse. Ayan, kung nakikita nyo ay okay na rin. So ibig sabihin, ang pinaka problema lang nito ay bushing at saka yung timer mamaya. So ito ay aking kakabit lang dito at hindi ko na ipapakita, at kukontinue ko mamaya kung paano ko ikakabit yung timer na 6 na wire. Gagawin nating 3 wires. So ayan, stay put lang muna kayo dyan. So dito mga kabutingting, yan na naayos ko na yung wirings at hindi ko na binahagi sa inyo yung pagbalik sa wirings kasi yan ay isusunod nyo lang naman sa kakulay. At tungkol naman dito ay napakadali lang kung paano nyo tinanggal, ibabalik nyo lang yung tinanggal. So yun na yun. So ang susunod ay doon tayo sa wash timer. Ayun ay 6 wires at gagawin nating 3 wires. So ayan, dito tayo sa wash timer mga kabutingting dahil sira din kasi yung wash timer nito. Kung nakikita nyo ay ano lang 6 wires yung ano nito. Ito ay para hindi kayo malilito, gagawin lang natin yung 3 wires kasi kung nakikita nyo 3 wires lang din ito. Yan. Pero kung gusto nyo ibabalik dito sa ayan, papakita ko lang ha. Dito sa pinaka drain selector, yung mayroong heavy at mayroong normal, ano nakalagay dito, yan. Normal at saka heavy. Yan o. Ito, normal at saka heavy. Yan, pabalik-balik na naman. At kung gusto nyo dyan, at kalimitan naman kasi sa ibang manggagawa ay hindi na ito ginagamit yung drain selector. Diretso na lang natin sa heavy yan dahil kalimitan naman, yun naman talaga ang ginagamit. So, ito ay gagawin nating 3 wires, yung 6 wires. Dito, sa dalawa na ito, ay kahit saan dito, ay pwede mo siyang magiging common. Kumuha ka lang ng isa dito. Halimbawa, itong kulay gray, ay itatap mo lang ito dito sa, kahit saan mo ito itatap. Kung sa baga, hahanapin mo yung, dito sa, yan dito sa maiksi. Yan, dito tayo sa maiksi. Hahanapin mo dito sa kulay asol at saka sa kulay orange kung alin ba dito yung matagal mag-reverse. At gagamit tayo ng digital tester para makita natin kung saan ba dyan ang matagal mag-reverse. At yung ito, dahil dalawa ito, kukuha lang tayo ng isa. Yan, itong kulay gray. Tapos itatap natin dito sa, halimbawa dito muna sa kulay orange. Yan, tatap muna natin. Tapos pipihitin natin yung ito para malaman natin kung ayan ba ay heavy, kung nasa heavy ba yan. Ayan, tapos on ko lang yung aking tester, tapos select lang natin ito sa OL kaso hindi kita. Dali, dadaganan ko muna mga kabutingting para kita. So ayan, may nakadagan na. So, susunod, kukunin natin ito. Maiksi yung pagkabalat ha. Tapos, titester naman natin dito sa pula at saka dilaw kung tama ba yung pag-wiring.
Kaso bumalik agad. Lipat natin dito sa pula. Yan, kung nakikita nyo ay wala. Ay mayroon. Yan. Antayin lang natin kung ayan ba ay matagal. Yan, parang matagal naman. Lipat natin dito sa dilaw. Antayin lang natin mag-reverse. Ayan. Ayan, medyo matagal. Ngayon, kung halimbawa, madali lang siyang babaliktad, ililipat mo lang tong kulay gray na ito dito sa kulay asol. Yan. Tapos, kukunin mo na naman itong kulay dilaw at saka kulay pula. Dahil naka-on pa naman yung timer, so tingnan natin dito sa pula. Ayan, tingnan natin kung matagal ba. Lipat natin dito sa dilaw. Matagal. So, ibig sabihin, itong dito natin ikakabit itong isa pang common dito sa kulay asol kasi ito yung pinakamatagal na bago mag-reverse. So gagawin lang natin dyan ay itatap natin itong gray at saka asol ay pagsamahin lang natin yan at ayan ay ating lalagyan ng electrical tape. Tapos ito puputulin na natin yan. Puputulin na natin yan tapos lakihan lang natin ito sa ayan. Tapos ayan ay ipagsama natin yung gray at saka asol. Tapos lalagyan natin ng electrical tape. Saan ba 'yon? Yan, lalagyan muna natin ito ng electrical tape tong asol at saka kulay gray. So ayan, kung nakikita nyo ay napagsama ko na yung kulay gray at saka kulay asol. Yan, nalagyan ko na ng electrical tape. Tapos itong kulay orange, dyan mo na lang din ilagay yan. Tapos sama mo na rin sa pag-electrical yan. Para hindi siya pangit tignan. Ito, kung mayroong sikreto nito mga kabutingting, pag bumili kayo ng replacement na wash timer, yan. Ito kasi, yan o, mahaba. Tapos dito ay maiksi, yan o. Yan, mahaba itong pula at saka dilaw. Kaya ko nalaman na yung isang common dito ay hahanapin mo lang kung saan mo itatap, sa orange ba o sa kulay asol. So dito tayo sa kulay asol nagtap dahil yun yung pinakamatagal na huminto or makikita nyo lang yung pag matagal na mag-reverse ba. Hirap magpaliwanag mga kabutingting. So dahil ito ay tapos na, so gagawin naman natin dyan ay ito kulay brown na ito ay kakabit lang din natin dito sa kulay brown na ito. Yan, papunta yan doon sa motor. Tapos itong dilaw at saka pula ikakabit lang din natin dito. Yan. So ito ay aking ikakabit lang at makikita nyo naman yan mamaya. So ayan, bali ito na mga kabutingting. Sinabi ko yung kulay brown ay kinabit ko lang din sa brown. Tapos dito, yan, kung nakikita nyo, dilaw sa dilaw at pula sa orange. Itong pula, pwede nating ikabit dito sa dilaw at itong dilaw ay pwede nating ikakabit dito sa orange. Pwede yan magkabaliktaran, walang problema. So ito ay ikakabit lang natin dito. Yan. Ayusin lang natin. Yan, ikakabit ko lang ito mga kabutingting. Madali lang naman ito ikabit kaya hindi ko na siguro videohan yan. So ayan, bali natornilyo ko na mga kabutingting. So susunod lang natin gagawin ay ayusin lang natin itong wire na ito. Huwag nating hayaan itong mga dugtungan ay kung saan ka mapunta rito dahil ayan ay pag nabasa, delikado yan sa ground sa may-ari. So mayroon yan ditong sabitan, yan o. Sasabit mo lang itong wire. Yan. Yan, sasabit ko muna at lalagyan ko yan ng cable tie. So ayan, nakaayos na yung mga wire mga kabutingting. So ayan ay okay na yan. Pwede
pwede na natin itong yan, pwede na natin itong ikabit dyan. Tapos yan, salpak na rin natin itong pinaka switch handle nya. Yan. Tapos dito may problema ako dito mga kabuting-ting, kung nakikita nyo wala itong switch handle dito. So mayroon ako ditong switch handle na sharp. Ayan, papakita ko lang. So ayan, ito mga kabuting-ting yung sinasabi kong switch handle na para sa sharp. So ito ay ating, pag igaganyan mo kasi ito, hindi yan sasaklob. Ayan o, hindi. Ay sasaklob pala. Sasaklob pero hirap. So ang gagawin natin dyan ay lalagariin lang natin ito. Ito. Yan, yan. So ito ay aking lalagariin muna. Hindi ko na ipapakita. So ayan na mga kabuting-ting, nalagari ko na. So try natin itong isalpak. Pag hindi naman ito magkasya, pwede naman natin itong pagpapalitin. Ito ay dito sa wash timer, sa ikutan. Ayan. So lagay natin. Nako, mukhang hindi pwede, matigas. Lipat natin ito. Ayan, dito natin ito ilagay. Ayan. Tapos drain natin. Ayan, okay. Tapos ito, dito na lang. Hindi ko nakita. Ayusin lang natin ito. Yan. Tapos saka natin ito isalpak. Ayan. Tapos try natin. Ayun, okay na. Tapos saksak ko lang dito yung power cord. Yan, nakasaksak na yung power cord. So tingnan natin ito kung ito ba ay matagal bago mag-reverse, dahil inilagay natin yan sa matagal bago mag-reverse. Yan, kung sa baga yan ay naka-heavy mga kabuting-ting. At yung fan belt naman ito ay okay pa, pwede natin itong pigilan. Yan, tayin lang natin. Ayan, pero mas maganda siguro kung yung may-ari ang papipigilin natin. Baka mamaya sinadya ko lang na hindi mapipigilan. Siguro ikaw ya. Ito may-ari si sir. Ayan. Kontrahin mo lang ya kung ayan, pigilan mo. Ha? Okay. Okay na sir? Ayan, sabi ni sir ay okay na daw. So antayin ko lang na yung wash timer ay bumalik dito sa off. Hindi ko naman ito sinagad. So ito ay aking ipopost lang muna mga kabuting-ting, kasi kung aantayin natin na ito ay dadating sa 0, so hahaba na naman yung video natin. So ayan mga kabuting-ting, umiikot pa. At natapos na itong timer mga kabuting-ting, at inikot ko lang ng konti. Andito naman yung may-ari, yan si sir. At bago ko pala ito tapusin mga kabuting-ting, tatanungin mo lang natin si sir kung ano yung masasabi niya at kung satisfied ba siya sa aking trabaho. Yan sir. Satisfied yun kayo kay ang line technician gi sukot ko ni 1.5 Okay. sa imuha 700 ra bago pang kuan. Bago pang timer sir. Timer was. Tapos bago pang busing 700 lang. Ilaha 1.5 palitan yun ang motor. Nako, patay na. So kung naintindihan nyo mga kabuting-ting, palit na lang kung bago. kung naintindihan nyo yung sinabi ni sir, una daw tumingin nito ay gusto palit ng wash motor 1.5 daw. Sira pa yung wash timer, so aabotin ng nasa mga kulang-kulang 2,000. Pero diskarte ng ano yon, unang technician. Ako naman kasi basta kayang gawin ay gagawin ko, kung basta kaya lang. So yan, natapos na mga kabuting-ting. So okay na sir. Okay sir. Ano nga pala pangalan nila sir? Sarati. Ha? Sarati lang. Yan, Sarati daw. Yan si sir. So okay na ito mga kabuting-ting, at dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabuting-ting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kunting kahilingan lang mga kabuting-ting, baka pwedeng pa-like at paki-share. So yan, lagi nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi, at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po.